Magandang araw mga kaibigan. Si Senator Risa Hontiveros nag-conduct ng press conference bago lang natapos at gusto kong parinig sa inyo, i-summarize and bigyan na rin natin ng comment, opinion kung ano yung mga sinabi niya doon. Ito, pakinggan lang natin sandali, then i-summarize ko kung ano ang mga pahayag niya sa press conference. Biktima at testigo ng napakalaking kasong ito at sa aking staff. Michael's video, which exposes the identities of witnesses and victims and discloses the personal information of my staff, presents a clear and present danger to people's safety. The witnesses and the victims who told the nation about the abuses and crimes, the charges now being faced by Quiboloy and the KOJC, now feel even more threatened after their names were revealed. Some of my staff have also had to exercise extra precaution for themselves and their families. Make no mistake, this isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Wow! Kaya, hindi natin hahayaan. Okay, so hindi daw lang atake sa kanyang opisina, kundi atake sa pagbubunyag ng katotohanan. Anyway, mahaba-haba itong kanyang pahayag, i-summarize na lang natin. Ito, mayroong post ng News 5. Okay, Hontiveros press con. So, ito yung mga summary na lang. Then bigyan natin ng reaksyon. Hontiveros sa testigo na binayaran niyo mano, make no mistake. Sabi niya, this is not an attack on my office. This is an attack on truth telling. So, sinasabi niya na siya talaga ang nagsasabi ng totoo. Kung ano yung sinasabi ni Risa Hontiveros, yun ang totoo. Ang sinasabi ni Karine, kasinungalingan. Well, it's her word and the word of Karine. So, nasa atin na kanino tayo maniniwala. Kailang, malala ko lang yung sabi ni Atty. Topacio. May personal knowledge si Atty. Topacio tungkol yan. Pangatlo na ito na alleged ginawa ni Senator Risa sa pagmamanipula ng mga witnesses. So, sino talagang nagsasabi ng totoo? Si Karine o si Senator Risa? Nasa taong bayan na ang magpasya. Next, maghahain siya ng complaint sa NBI ang opisina ni Senadora para maimbestigahan ang pagkalat ng video kaugnay sa pagbabayad niya sa testigo laban kina Pastor Quiboloy, ex-President Duterte at Vice President Sara Duterte. So, yun ang malaking pasabog ni Karine. Nabayaran siya ng 1 million and then dagdag pa 12,000 pera, So, noong una, hindi ako maniwala doon sa sinasabi ni Karine. Inabayan ko lang. Kaya lang habang nag-iisip ako, ina-analyze na. Ano bang mapapala ni Karine itong pagbubunyag niya na ito? Inilalagay lang niya yung kanyang sarili sa kapahamakan kasi ang makakabangga niya ang buong Senado plus itong si Senator Hontiveros. So anong motibo niya pag mapansin nyo nung nag-testify siya sa Senado, naka-face mask siya, naka-shades, hindi mo siya talaga makilala. Tapos ito ngayon, open. Meron lang siyang hood, kaya lang kitang-kita mo yung mukha. So nung una, takot siya. Kaya nagtakip siya ng mata. Mata yung mukha. Ngayon, hindi. Matapang. So, doon ko naisip nga, merong pinaghuhugutang malalim itong si Karine. Anyway, again, bahala ang taong bayan
kanino maniwala, then bahala na rin ang NBI para imbestigahan nila ito para malaman natin ng katotohanan. Next, si Michael Maurelio alias Karine ang paulit-ulit na lumapit sa opisina ni Hontiveros. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Okay. O inaamin man ni Karine na talagang pabalik-balik lang, palaging mga meeting. Very detalyado yung kanyang payag Ano pa? Noong February 22, 2024, umamin umano si Karine sa opisina ni Hontiveros na kinukumbinsi umano siya ng mga kakilala sa KOGC na mag-recant o bumawi sa pagdinig. Okay. So, anong posibilidad na kagagawan ito ng KOGC o kampo ni Pastor Kibuloy? Nagsalita na si Atty. Torion na wala silang kinalaman. At ako, wala na. Spend force na ang KOGC, tahimik na. Wala nang power, wala nang as in. So, parang malabo na kagagawan ito ng KOGC o kampo ni Pastor Kibuloy. Okay. Sumbong umano ni alias Karine, mag-recant daw ako para mapahiya si Senator Risa, especially raw yung nakita ko ang mga Duterte. So ito, pinapalabas ni Senator Hontiveros na noon pa lumapit na si Karine na may lumalapit sa kanya. Anyway, ito, Hontiveros sa akusang pagbayad at pagtatanim ng witness. Mukhang sila ang gumagawa. Sinong sila? So, indirectly, hindi inamin ni Senator Hontiveros na nagbayad siya ng witness. Lumapit umano sa opisina ni Hontiveros ang ilan pa sa mga testigo sa Kibuloy hearing para patunayang hindi sila binayaran. Isa lamang si alias Rene sa 14 na testigo. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Anyway, again, it's her word, the senator's word, or the word of Karine. It's a battle on the court of public opinion. Tingnan natin. And now, the end is near. Masyado pang maaga para sa 2028. At ito na, nagsisimula na yung ganitong developments. So ano kayang political future ngayon ni Senator Risa? Bahala na ang taong bayan sa kanya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapatayo ng mas maayos na tirahan ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang natagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og karon mao na gid ni ang atupan ni kuya ngayang balay. Kung mo na lang gamit sa atop kag mo na lang gamit sa salog para salog og dingding. So kana siya nga balay, streamline lang siya. Karon naman nagid si kuya og atop sa iyang balay. Atop lagi na sa among balay. Salamat sa Ginoo. Kog nindot na gid kaayo kay human gid siya ang kuya og atop sa iyang balay. Og karon kuya og ate unsay imong masulti nga natagaan na mo gyero, plinsen, pako nga nakabalay na gyud mo. Salamat sa Ginoo nga matagaan mo sa atop namin maulanan. Salamat sa video ani. Kung wala pa ning tabang, ang sen nga tabang, di pag gid makabalay, di pag gid maka kon among balay. Kay wala man may ipalit.
kay Tungod sa crisis mo karon sa lisod panahon. Naot pa na sa sunod nga na itabang kay ang magkinahanglan matabangan kon para na pareha sa makabalay sad makaatop matabangan naginahanglan og tabang matabangan pareha sa amuan naginahanglan og tabang matabangan may salamat sa Ginoo nga tagaan din karon sin apel ang video nakatan ning video yan salamat Sige, salamat gid kaayo.